magkapatid sa ama. Ngunit bakit nag-aaway ang mga henerasyon ni Isaac at Ishmael hanggang ngayon? It's time, solid archers. Welcome to Archlight, kung saan asintado ang bawat kalaman. Ang gerang nangyayari ngayon sa pagitan ng mga Palestine, Arabs laban sa Israel at mga Hudyo ay hindi kung kailan lamang nagsimula. Kung ating bubusisiin ang kasaysayan ng mundo, babalik tayo sa biblical times kung saan doon talaga nagsimula ang hidwaan na nagudyok ngayon sa matinding kaguluhan. So ano nga ba ang pinagsimulan ng conflict ng dalawang magkabilang panig na ito, ng Israel at ng Palestine? Another large barrage of explosions to combat a surprise attack More than by the 700 Israelis are now... Sinasabing ang Middle East conflict na ito ay nagsimula pa sa panahon ni Abraham, ang tinaguriang Father of all Nations. Ayon sa Genesis chapter 12 verse 2, ito ang pangakong kanyang natanggap mula sa Diyos na siya ay mabibiyayaan ng maraming angkan, masigit pa sa mga bituin sa langit. Si Abraham ay ipinanganak sa Ur of the Chaldees na ayon sa mga scholars, ito modern-day Tal al-Mukhayar, 200 miles southeast ng Baghdad. Pinangakuan siya ng ama ng kalupaan kung saan ito ang Kanaan. Nang magmamana ay ang henerasyon ni Abraham. Dumating si Abraham sa Kanaan sa edad na 75 taong gulang kasama ang kanyang asawa na si Sarah. Wala silang anak noon nang makatanggap ng pangako mula sa ama, si Abraham, na magiging ama siya ng isang dakilang bansa. Kaya napaisip siguro si Sarah na noon ay matanda na rin kung paano pa siya magkakaanak. Kaya minungkahi niyang makipagsiping si Abraham sa kanilang katulong na si Hagar, ang nakaugalian noon sa kanilang panahon na kung ang asawang babae ay hindi magkakaanak, ang asawa nito ay pwede makipagsiping sa isa sa kanilang mga katulong upang mabigyan sila ng anak. Sa ganang kay Sarah, sa isip niya ay natulungan niya ang Diyos na maging ama ng dakilang bansa si Abraham dahil may anak na ito. At ito ay si Ishmael, ang anak ni Abraham kay Hagar. Sa simula ay matiwasay pa ang lahat, ngunit katagalan, nagselos na itong si Sarah kay Hagar, kaya't pinaalis ni Abraham ito sa kanyang pamamahay, dala ang batang si Ishmael. Gawa ng kawalan ng pananampalataya ni Sarah na siya ay magbubunga pa ng anak, ay nagawa niya ito. Subalit, iba ang plano ng ama, ang magkaroon sila ng supling ni Abraham mula mismo sa kanyang sinapupunan. Hindi ito pinaniwalaan ni Sarah noong una, kaya't tumawa pa ito nang manlaman niya magdadalang tao siya sa kanyang katandaan. Ngunit sa edad nitong 90 taong gulang, siya nga ay nagdalang tao at ipinanganak niya si Isaac, ang pinakahihintay na anak na magiging tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Ngunit kahit paman pinaalis sa pamamahay si Hagar, nakatanggap pa rin ito ng blessings mula sa Diyos. Sinasaad ng Genesis chapter 16 verses 10 to 12. Moreover, the angel of the Lord said to her, I will greatly multiply your descendants, so that they shall be too many to count. The angel of the Lord said to her further, Behold, you are with child, and you shall bear a son, and you shall call his name Ishmael, because the Lord has given heed to your affliction, and he will be a wild donkey of a man. His hand will be against everyone, and everyone's hand will be against him, and he will live to the east of all his brothers. Genesis chapter 16 verses 10 to 12. Babalikan mo ang mga huling talata, nakasulat na magkakaroon ng kaguluhan o conflict, at ang hidwaan na ito ay sa pagitan ni Isaac at Ishmael. God said his hand will be against everyone, and everyone's hand in conflict with everyone, and consequently, everyone would react against him and his descendants. Ngunit kasabay nito ang pagpapalang gagawing dakilang mga bansa, si Isaac at Ishmael na kalaunan. Si Isaac ang magiging ama ng bansang Israel at si Ishmael naman ang ama ng mga Arab nations. And as for Ishmael, I have heard you. Behold, I will bless him and will make him fruitful and will multiply him exceedingly. He shall become the father of 12 princes, and I will make him a great nation. But my covenant I will establish with Isaac, whom Sarah will bear to you at this season next year.
Genesis chapter 17 verses 20 to 21. Sa Middle East conflict ngayon na nangyayari ay matagal ng propesiya sa lumang tipan sa Biblia, ang hidwaan sa gitna ng magpapamilya hanggang sa mga henerasyon ni Isaac at ni Ishmael. Mula kay Isaac ay nagkaroon ng 12 tribes of Israel at sa angka naman ni Ishmael ay nagkaroon din ng mga tribo. Ang tanong, paano naging Israel ang bansang Israel ngayon at bakit ganun na lamang napili silang pabagsakin ng mga Arab nations na nakapalibot dito? Yan ang ating tatalakayin sa part 2 ng video na ito. Israel nga ba ang bayang pinili ng Diyos? Ngunit bakit nasa gitna sila ng kaguluhan ng mundo sa ngayon? It's time, Solid Archers! Welcome to Watchlet, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Sa loob ng humigit kumulang 3,800 years, nananatili ang walang katapusang hidwaan ng masasabi nating magkakasing dugo. Una, sa pagitan ng mga lahi ni Isaac at Ishmael, at nang maglaon ay salamat na nilikha ng mga anak ni Isaac na sina Esau at Jacob. Ito ang panimula ng kwento ng bansang Israel, ang bayang unang pinili ng Diyos. Mula nang iniluwal ni Sarah ang kanyang supling na si Isaac sa pamamagitan ng pangako ng Diyos na magiging ama ng dakilang bayan si Abraham, si Isaac ay nagkaroon ng 2 anak sa iisang ina. Ito ay sina Esau at Jacob. Ngunit may isang anak pa si Abraham. Ito ay mula kay Hagar, ang kasambahay nila noon ni Sarah. Ito ay si Ishmael. Sa ngayon, si Ishmael at Esau ang naging ama ng Arabo at Islam, habang sina Isaac at Jacob ay naging mga ama ng mga Israelita at ng Hebreo na kalaunan ay tinawag na mga mamamayan ng Judea o mga Hudyo. Ngayon, tunghayan natin ang kwento ni Esau at Jacob. Sa Bibliang pagsasalaysay ng kwento ni Esau at Jacob, nagtagumpay si Jacob sa pakikipagbuno sa pagkapanganay o yung tinatawag na birthright. Bilang panganay kasi, ito ay may karapatang magmana sa mga material na pag-aari at mana mula sa angkan. Tulad ng nangyari sa kanilang pamilya na dapat ang birthright ay para kay Esau ay naipagpalit niya sa isang mangkok lamang ng lugaw. Pagkatapos nagtagumpay si Jacob sa pagnanakaw ng blessings, ibig sabihin espiritual na paghahatid ng gayahin niya si Esau sa harap ng kanyang ama na si Isaac na noon ay bulag na nakipagsabuatan sa pagbibigay ng mga espiritual na lihim kay Jacob. Alam po ninyo mga Solid Archers, noong mga unang panahon ang ama ay may mga pagpapala para sa lahat ng kanyang mga anak. Kung ano ang sasabihin ng ama, kailangang sundin ito ng mga anak. Sa Genesis chapter 27 verses 1 to 30, ating mababasa na si Esau bilang panganay na siyang dapat na tagapagmana ng mga pagpapala mula kay Abraham, ngunit alam iyon ni Jacob. Kaya noong si Esau na isang mangangaso ay gutom na umuwi, gumawa ng lugaw itong si Jacob. Dito na nagkatalo dahil lamang sa isang mangkok ng lugaw ibinenta niya ang kanyang pagkapanganay. Kaya nakuha ni Jacob ang pagkapanganay mula kay Esau sa pamamagitan lamang ng isang mangkok na lugaw. Ngayon ang birthright ay nasa kay Jacob na. Pagkatapos upang nakawin ang mga pagpapala ng pagkapanganay, nilinlang ni Jacob ang kanyang ama. Kinuha niya ang balat ng mga hayop upang maisuot ito sa kanyang kamay. Mabalahibong tao kasi si Esau at dahil bulag na si Isaac noong panahon na yun at napakatanda na, paglapit ni Jacob, akala ni Isaac si Esau iyon. Kaya si Jacob ay nabigyan ng hindi lamang pagkapanganay kundi ang mga pagpapala ng pagkapanganay. Ito ang mga naging pagkakasala sa simula't simula pa, ang hindi patas na pagpapalitan ng mga kalakal na may kinalaman sa panlilinlang sa kanilang ama na si Isaac at ang pagnanakaw sa kanyang nakakatandang kapatid na kailanman ay hindi pinatawad ng mga angkan ni Esau dahil para sa kanila ito ay napaka-unfair di umano. Sa panlolokong ginawa na ito ni Jacob, hindi siya mapatawad ng kanyang kapatid dahil sa panlilinlang sa kanilang ama. Gayon din, hindi nila pinatawad si Sarah sa pagpapaalis sa kanyang anak-anakan, si Ishmael sa pagpabor nito sa tunay na anak na si Isaac. Matapos maisahan ng 2 beses
umalis si Esau sa komunidad na maging pinuno ng isang malaking lupain ng Edom. Makalipas ang maraming taon, si Jacob na tumakas mula sa kanyang binan na si Laban ay kailangang tumawid sa lupain ni Esau upang bumalik sa kanilang sariling lupain. Ang pinakamamahal na asawa ni Jacob na si Rachel ay nagnakaw ng mahalagang anito mula kay Laban, ang ama nito, na ngayon ay hinahabol sila dahil sa mga anito na ito. Pinadalhan ni Jacob si Esau ng isang malaking kayamanan ng iba't ibang mga kalakal na umaasang mapapatahimik ng mga ito ang kanyang kapatid na sa tingin niya ay mayroong sisilin sa kanya. Umaasa siya na ang mga regalo ay magpapalambot kay Esau upang payagan ni Jacob at ang kanyang pamilya na makadaan. Pinahintulutan ni Esau si Jacob na makapunta sa kanyang daan nang walang hadlang at walang insidente. Medyo mahilig pala itong si Esau sa bribe, kaya pinahintulutan na makadaan ang grupo ni Jacob. Ang katotohanan nito, ang mga regalo ni Jacob ay isang handog at kilos upang maibalik ang pagkapanganay kay Esau. Walang demand mula kay Esau na ibalik sa kanya ang blessings, pero sa gesture ng pagbibigay ng mga material na bagay na ito kay Esau ay parang sinabi na ring ibinabalik na ni Jacob ang birthright kay Esau. Pero suhulang pala yun. Kaya naman, hinayaan niyang ibigay kay Jacob ang kanyang approval na makadaan nito sa kanyang lupain. At sa ating kasalukuyang panahon, ang mga Arabo at Hudyo ay nariyan pa rin. Gusto ng mga Arabo na ibalik ang kanilang pagkapanganay. Hindi nila hinihingi ang mga pagpapala ng mga Hudyo, ang kanilang spiritual na pamana ang Torah, kundi sapat na sa kanila ang Quran. Kung titingnan naman natin ang kwento ni Esau at Jacob, bilang isang modelo, dahil ang Torah ay nagsasalita sa lahat ng sitwasyon na lahat ng panahon, hinayaan itong ibalik ni Jacob ang mga kalakal, isang bahagi ng lupain na pagkapanganay sa mga Arabo bilang kapalit ng kanilang pagpapala para sa Israel. Ibig sabihin ay ang pagkilala at pagbibigay sa karapatan ng Israel na mabuhay sa parehong salita at nakasulat upang alisin ang talata sa kanilang konstitusyon na nananawagan sa pagkalipon ng Israel at pagtuturo sa kanilang mga anak na mamuhay ng payapa kasama ang Israel. Kung makikita ninyo, marami ng mungkahing ginawa ang Israel sa Palestine na mga angkan ng Edom mula kay Esau. Sa mga pinunong nagdaan sa Israel, marami na silang inoffer na mga bagay ngunit hindi ito tinanggap ng mga Palestines dahil ang gusto nila ang lahat ng bagay na mayroon ang mga Hudyo ay mapapasa kanila. Sa ngayon, ang bawat magkabilang panig ay may responsibilidad na pinapasan at ang mensahe kung paano ito gawin ay ipinaabot ng malinaw sa nakaraan at kasalukuyang walang katapusang kwento ng kaguluhan. Medyo mahaba-haba pa ang talakayan natin sa kwentong ito sa Solidarchers. Sa ating part 3, tunghayan ang pakikipagbuno ni Jacob sa isang anghel at kung paano niya nakuha ang pangalang Israel. Bakit nga ba nakipagbuno sa Diyos noon si Jacob na naging Israel? It's time, Solidarchers. Welcome to our channel kung saan asintado ang bawat kaalaman. Sa ating mga naunang video tungkol sa Israel, ating nalaman na nagkaroon ng dalawang anak, si Isaac mula sa isang ina na si Rachel. Ito ay sina Esau at Jacob. Si Esau ang panganay na anak na siyang dapat na magmamana ng birthright mula kay Isaac. Ngunit sa pakikipagsabuatan ni Jacob sa kanyang ina, kanyang nanakaw ang birthright mula kay Esau sa pamamagitan lamang ng isang mangkok na lugaw. At dahil matanda na ang kanilang ama na si Isaac at hindi na nakakakita, muling nalim lang niya ito sa pamamagitan ng paglalagay ng balahibo ng hayop sa kanyang katawan para sa paghipo ni Isaac sa pagbibigay ng blessings ay masabing siya ay si Esau. Dito na nagsimula ang gulo. Kailangang bumalik ni Jacob sa kanyang bayan kasama si Rachel. Ngunit itong si Rachel, may mga ninakaw din palang mga anito mula sa ama nito na si Laban, kaya't hinahabol din sila nito. Kailangan niyang umalis upang malusutan si Laban. Ngunit para makabalik sa kanyang bayan, kailangan niyang dumaan sa lupain ni Esau. Balita niya, galit na galit si Esau sa kanya dahil sa kanyang ginawa. Saan nga ba hahantong ang kanilang alitan? Sa Genesis chapter 27
verse 41, mababasa ang pagkapuot ni Esau kay Jacob at pinabalak na siyang patayin ito kung makikita siya. Sa Genesis chapter 32 verse 11, nanghingi ng proteksyon si Jacob sa Diyos laban kay Esau, ngunit bumalik pa rin ito sa kanyang malatosong panlilinlang. Nagdesisyon siyang magpadala ng mga material na regalo kay Esau bago pa man ang tangka nilang pagtatagpo. Ngunit bago mangyari ang pagtatagpo ni Esau at Jacob, sa kanyang paglalakbay, kailangan nilang mamahinga kaya't nag-set up muna sila ng mga tolda isang gabi. At ipagdakay sa dilim ng gabi, isang hindi maaninag na nilalang ang biglang nakipagbuno sa kanya. Habang tumatagal, naaaninag na ang nakikipagbuno pala kay Jacob ay walang iba kundi ang Diyos. Sa kanyang buong buhay, tila nakikipagbuno si Jacob at ginagamitan ng pandaraya ang kanyang mga gawa. Pero ngayon, hindi na kaya ito ng kanyang mga tricks. Lakas niya laban sa lakas ng Diyos at hindi siya humuhulagpos o bumibitiw. Bakit ganun na lamang ang kanyang pakikipagbuno sa Diyos at hindi siya humuhulagpos sa pagkakahawak? Nagsusumamo siyang ibibless siya ng Diyos bago siya kumalas. Ninakaw ni Jacob ang blessing noong hindi na nakakakita ang kanyang ama na si Isaac. Ngunit ngayon, siya ay nagsusumamo para sa legal na blessing mula sa Diyos. Kaya binigyan ng pagpapala ng Diyos si Jacob sa parehong blessings na iginawad nito kay Abraham. At katulad ng pagpapalit ng pangalan ni Abraham to Abraham, pinalitan niya rin ang pangalan ni Jacob. Dito na natanggap ng God's first chosen people ang kanilang pangalan na Israel, na ang ibig sabihin ay He strives with God. Kaya ang bansang Israel ay nabutangan ang pangakong ito, habang si Jacob o si Israel ay dumaan sa mga taon ng pakikipagbuno sa buhay at sa ibang tao, sa kasalanan at sa Diyos. Ganon din ang kanyang bayan na tinuring na bayang pinili ng Diyos, ang Israel. Natuloy ang pagkikita ni Jacob at ni Esau. Nagpadala ang una ng mga regalo para kay Esau, ngunit ayon sa Genesis chapter 33 verse 4, walang pagtatalong nangyari, kundi yakap ang kanyang natanggap mula sa isang kapatid. Hindi na kailangang bayaran pa ni Esau dahil sinagot na ng Diyos ang dalangin ni Jacob. Nabigyan siya ng proteksyon sa pamamagitan ng pagbabago ng puso ng kanyang kapatid. Ang tanong, may babalik pa ba ang birthright na ito kay Esau? Ang nakakalungkot na sagot ay hindi na. Kaya hanggang ngayon, ito ang ipinaglalaban ng mga angkan ni Esau. Although may pagpapala pa rin silang natanggap maging ang angka ni Ishmael, ngunit ang focus ng pagpapala ng Diyos ay nasa Israel. Kahit pa man napakalit nilang nasyon ngayon, ngunit ang kanilang pagpapala ay napakalaki. Sa ating susunod na video sa serye na ito, ating tatalakayan naman ang naging hukbo ni Esau. So in Solid Archers, anong masasabi mo sa video na ito? I-comment mo lamang sa ibaba. Solid Archers, kung meron ka mong reaksyon sa videong ito, i-tweet gamit ang hashtag Archlight at hashtag Asintadong Kaalaman. Maraming salamat sa panunod. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Archlight para maging updated ka sa marami pang videos. Kita-kits po muli sa mga susunod na video. Solid Archers, it's time!